Ikaw na ba ang bagong maid? Seryosong tanong ni Ryzen nang makita ang pagpasok ng isang magandang dalaga. Saglit na natulala si Carmen habang diretsyong nakatitig sa binata. Magkasalubong ang mga kiling ni Ryzen at mukhang seryoso ang muka. Kaya naman mabilis siyang nakaramdam ng hiya at takot dito bago sunod-sunod na tumango. Ako nga po. Pinilit pa ni Carmen ang umiti. Ngunit, nanatiling seryoso ang mukha ni Ryzen. Magandang araw po. Aling Maria! Malakas na sigaw ng binata. Isang maid ang humahangos na lumapit kay Ryzen. Bakit po, sir? Aligagang tanong nito. Ipaliwanag mo sa kanya ang mga gagawin niya. Utos ng binata. Napabaling ng tingin si Aling Maria kay Carmen. Bahagya pang tumungo ang dalaga nang makita niyang lumapit sa kanya ang matanda. Bahagyang nabawasan ang kaba-takot ni Carmen dahil sa ngiti ni Aling Maria. Ikaw na ba si Carmen? Nakangiting tanong ni Aling Maria. Ako nga pala si Maria. Pagpapakilala nito sa kanya. Opo, kinagagala ko po kayo makilala. Halika, sumunod ka sa akin. Inakay ng matanda si Carmen papunta sa kusina. Saglit lang ha, at tatapusin ko lamang itong niluluto ko. Walang ibang nagawa ang dalaga, kundi ang mapaupo. Marahang nilibot ni Carmen ang kanyang paningin sa paligid. Kusina pa lamang ito. Ngunit mahahalata na agad na mamahalin ng mga gamit dito. Hindi napigilan ng dalaga ang mamangha dahil sa kanyang mga nakikita. Tara na, Carmen! Sambit ni Aling Maria na matapos ito sa ginagawa. Nanatiling nakasunod ang dalaga sa matanda habang pinagmamasdan ng kanilang mga nadadaanan. Halos sumakit ang ulo ni Carmen dahil sa lawak ng buong kabahayan. At bigla rin siyang kinabahan dahil baka maligaw siya rito. Ito ang magiging kwarto mo. Pinalinis na yan ni Sir Dolores kaya ikaw na lang ang hinihintay. Masayang sambit ni Aling Maria. Mag-ayos ka na muna ng mga gamit mo at mamaya ay babalikan kita para ilibot ka naman dito sa buong mansyon. Dagdag na sabi ni Aling Maria. Maraming salamat po. Sunod-sunod na napabuntong hininga ang dalaga nang tuluyan ng makaalis ang matanda. Kahit kinakabahan, walang pagpipilian si Carmen dahil kailangan niya ng pera para mabuhay. Nag-asikaso pa ang dalaga ng kanyang mga gamit. Mabuti na lamang at may ilan siyang maaayos na mga damit na nadala dito. Nang matapos, naupo muna si Carmen sa kanyang kama habang hinihintay ang pagbabalik ni Aling Maria. Sa kabilang banda, kadadating lamang ni Wade at dumiretso agad sa kwarto ng kuya niya. Nakakalokong ngisi ang bumungad kay Ryzen nang pumasok sa kwarto niya ang kanyang kapatid. Dumating na ba siya? Hindi mapakaling tanong ni Wade. Kunot noon namang napabaling ng tingin si Ryzen sa kanyang kapatid. Sino? Nagtatakang tanong niya. Yung bago nating maid. Nakangising sagot ni Wade. Oo, kanina pa. Naging malawak ang ngiti ni Wade nang marinig yon. Sabi ni Manong Dani maganda raw yun. Napailing na lang si Ryzen. Kung ano man yung binabalak mo, wag mo nang ituloy. Hindi ka ba nagsasawa sa mga ginagawa mo? Ilang maid na ang umalis dahil dyan sa mga trip mo? Pangangaral ni Ryzen sa kapatid. Huwag ka nga nangingialam kuya. Natatawang singhal ni Wade bago dali-daling lumabas ng kwarto ng kanyang kapatid. Kilala ni Ryzen ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya naman, alam na agad ng binata kung ano man ang binabalak ni Wade. Ilang beses nang nagkaroon ng bagong maid ang mansyon at ilang beses na ring pinagtripan ni Wade ang mga ito. Sa kabila nun, hindi pa rin natitigil ang kapilyuhan ni Wade. Ilang araw nang hinihintay ng binata ang pagdating ng bago nilang maid dahil may plano na naman siya. Ayon pa sa mga narinig ni Wade, may kakaibang ganda ang bago nilang maid
Kaya naman mas lalo siyang na-excite na makita at makilala ito. "Humanda ka sa akin," nakangising sabi ni Wade habang abala sa pag-aayos ng kanyang sarili. "Sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ng napakagwapo kong muka." Nang makontento, agad na lumabas ng kwarto ang binata at dumiretso sa kusina. Naabutan ni Wade si Aling Maria na nagluluto na at pinagtaka niya dahil mag-isa lamang ang matanda sa kusina. "Aling Maria, nasaan ang bagong maid?" Nagtatakang tanong ni Wade. "Diyos ko Wade itigil mo na nga yung ginagawa mo. Hirap na kaming humanap ng mga kapalit sa tuwing may umaalis na maid dahil sa mga pinaggagawa mo." Sita ni Aling Maria, ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin ng binata. "Wala pa nga ho akong ginagawa, grabe ka naman sa akin, Aling Maria." Nagkunwari pa siyang nagtatampo. "Kilala na kitang bata ka kaya hindi mo na ako maliloko. Utang na loob. Magbago ka na, bago ka pa makahanap ng katapat mo." Dagdag na sabi ng matanda. Napabungis-gis naman ng binata sa sinabi ni Aling Maria. "Nag-iisa lang ako kaya hindi ako magkakaroon ng katapat." Bumuntong hininga pa ang matanda bago sunod-sunod na napailing. Alam naman ni Aling Maria na kahit anong suway ang gawin niya, hindi makikinig si Wade. Nanatili na lang na tahimik ang matanda kahit pa kinukulit siya ng maigi ng binata. "Wade, ano bang ginagawa mo?" Biglang sabi ni Ryzen na kapapasok lang ng kusina. "Hindi mo ba nakikita may ginagawa si Aling Maria?" Galit na sambit nito. Naabutan kasi ni Ryzen na nangungulit ang kanyang kapatid kay Aling Maria, kaya mabilis siyang nakaramdam ng inis. Kahit naman anong angas ang gawin at ipakita ni Wade, hindi niya itatangging takot siya sa kuya niya. "Huwag mong kulitin si Aling Maria, tanda-tanda mo na para gawin yan." Singhal pa ni Ryzen. Walang ibang nagawa si Wade kundi ang lumabas ng kusina. Hindi magawang sumagot ng binata kapag kuya niya na ang sumasaway sa kanya. Napagdesisyonan na lang ni Wade na bumalik ng kanyang kwarto para humiga. Marami pa namang araw para makita at makilala niya ang bagong maid nila. "Pagpasensyahan niyo na lang po ang isang yon." Paghingi ng paumanhin ni Ryzen kay Aling Maria. "Ayos lang, sir. Sanay na ho ako sa inyong dalawa. Uuwi po ba ang inyong ama?" Tanong ni Aling Maria dito. "Hindi ko po alam." Mabilis na sagot ni Ryzen. Hindi napigilan ni Aling Maria ang mapabuntong hininga. Sa tagal nang naninilbihan ang matanda sa mansyon, napapansin niya na ang lahat. Gustuhin mang makialam ni Aling Maria, mas pinipili niyang manahimik dahil alam niyang wala naman siyang karapatang makisali. "Itong tatay mo talaga, oo." Umiiling na sabi ng matanda. "Pabayaan niyo na po siya. May iba na siyang priority at mas kailangan siya doon. Ayos lang naman po kami magkapatid dahil nandito kayo, kaya hindi na namin siya kailangan." Matapos magluto ni Aling Maria, iniwan niya muna ang binata sa kusina para puntahan si Carmen sa kwarto nito. Ilang beses pang kumatok sa pinto ang matanda bago ito binuksan ng dalaga. "Tara na?" Nakangiting tanong ni Aling Maria. Tumango naman si Carmen bilang tugon. Nang magsimulang maglakad ang matanda, agad na sumunod sa kanya ang dalaga. Dahil sa sobrang laki ng mansyon, inabot ng kalahating oras ang paglilibot ni Carmen. Hindi na itago ng dalaga ang kanyang labis na pagkamangha, lalo na pagdating sa labas ng bahay. "Naipaliwanag naman na siguro sa'yo tungkol sa sahod mo, ano?" Biglang tanong ni Aling Maria. Opo." Mabilis na sagot ni Carmen. "Mabuti naman kung ganon. Bumalik na tayo sa loob para makakain na tayo." Tumango ang dalaga bilang tugon, bago dali-daling sumunod kay Aling Maria. Kakaiba ang pakiramdam ng dalaga habang naglalakad sila papunta sa kusina. Agad na kinabahan si Carmen nang makita niya ang lalaking sumalubong sa kanya kanina pagdating niya sa bahay. "Sir Ryzen, nariyan na po pala kayo." "Pasensya na po kung natagalan kami." Paghingi ng paumanhin ni Aling Maria. "Kakain na ba?" Tanong ng binata bago nabaling ang tingin kay Carmen. "Tapos na kayo maglibot?" "Katatapos lang ho, sir."
Nakangiting sagot ng matanda. Kumain na po tayo. Teka, tatawagin ko lang si Wade. Paalam ni Raizen na agad ding tumayo at umalis. Bahagyang nabawasan ang kaba ni Carmen nang mawala ang binata. Nabanggit ni Aling Maria kanina na may kapatid pa si Raizen at hindi pa yon nakilala ng dalaga. Tinulungan ni Carmen na maghanda ng hapagkainan ng matanda. Maya-maya lang bumalik na si Raizen, kasunod ang isa pang lalaki na mabilis na patitig sa dalaga. Siya na bang bagong maid? Gulat na sambit ni Wade. Totoo nga ang sinabi ni Manong Danny. Kahit naguguluhan, bahagyang tumungo si Carmen. Hello po, ako nga po pala si Carmen. Pagpapakilala niya. Ako naman si Wade. Nakangiting sagot ng binata. Pero pwede mo akong tawagin babe kung tinatamad ka. Bahagya siyang umisi matapos sabihin yon. Ramdam ng dalaga ang pag-iinit ng kanyang muka. Kaya naman agad siyang napaiwas ng tingin. Napansin na agad ni Carmen ang malaking pagkakaiba ng magkapatid. At ngayon pa lang, hindi niya nagusto ang aura ni Wade. Kumain ka na lang. Huwag ka madaming sinasabi. Biglang singhal ni Raizen sa kanyang kapatid. Ngumuso pa si Wade pero sumunod din naman sa utos ng kuya niya. Nagdadalawang isip pa si Carmen ngunit nang makita niyang naupo na si Aling Maria, gumaya na rin siya. Naging tahimik ang kanilang pagkain. Paminsan-minsan, sumusulyap si Carmen kay Raizen pero agad ding mag-iiwas ng tingin. Matapos kumain, umalis din kaagad ang magkapatid at naiwan sina Carmen at Aling Maria para maglinis. Pagkatapos natin dito ay magpahinga ka na. Bukas marami tayong gagawin dahil ilang araw nang hindi nalilinis ang mansyon. Tumango naman si Carmen habang abala sa paghugas ng pinggan. Sige po, Manang. Matapos maghugas at masiguradong wala nang naiwang kalat, nagpaalam na rin agad ang dalaga. Hindi naman ganoon kalayo ang kwarto nila sa kusina, kaya hindi na nahirapan si Carmen. Pabagsak na nahiga sa kama ang dalaga. Ngayon pa lamang ay kinakabahan na siya sa pagtatrabaho niya rito. Lalo pa at napansin niya agad ang ugali ng magkapatid. Ngunit, hindi maitatanggi ni Carmen na naagaw ni Raizen ang atensyon niya. Kahit pa sabihin na mukhang masungit at laging seryoso ang binata, may kakaibang dating yon para sa dalaga. Hoy, Carmen! Trabaho ang pinunta mo dito hindi paglalande. Biglang singhal niya sa sarili. Ngunit imbis na magtino ang kanyang pag-iisip, mas lalo lamang siyang kinilig nang maalala ang kakaibang titig ni Raizen sa kanya kanina. Kahit nakakatakot yun, pinabibilis nun ang tibok ng puso ni Carmen. Ilang oras pang nagpatuloy sa pag-iisip ang dalaga, hanggang sa hindi niya na napansin ang oras at nakatulog siya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Unti-unti na ring nasanay si Carmen sa malaking mansyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita at nakikilala niya ang ugali ng magkapatid. Ang malaking pinagtataka lang ni Carmen, hindi niya pa naaabutan si Mr. Holores sa mansyon. Gusto man ng dalaga na magtanong, madalas, pinagpapaliban na lang niya dahil sa hiya. May problema ka ba? Biglang tanong ni Aling Maria na ikinagulat pa ni Carmen. Parang ang lalim naman ata ng iniisip mo. Hindi napansin ng dalaga na kanina pa pala siya tulala. Kasalukuyang nagluluto ng tanghalian si Carmen at kanina pa kumukulo ang kanyang niluluto. Pinilit pa ng dalaga na mag-focus sa kanyang ginagawa at pansamantalang isinantabi ang kanyang iniisip. Wala naman po. Tanging naisagot ni Carmen. Tumango naman si Aling Maria bago naglakad paalis ng kusina. Napailing na lang ang dalaga dahil sa inasta niya. Hindi maganda kung laging tutulala si Carmen dahil nakakaapekto yon sa kanyang trabaho. Matapos magluto, naghanda na agad siya sa lamesa. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto ng magkapatid para tawagin ang mga ito. 3 beses pang kumatok si Carmen sa pinto ng kwarto ni Raizen. Sir, kakain na po. Sambit niya. Ilang minuto pa ang hinintay ng dalaga
bago niya narinig ang sagot mula sa binata. Sige, susunod ako. Sagot ni Ryzen. Hindi na nagsayang ng oras si Carmen at agad lumipat sa kwarto ni Wade. Napansin na agad ng dalaga ang nakabukas na pinto at kitang-kita niya na walang tao sa loob. Labis na nagtaka si Carmen at wala siyang ibang nagawa kundi libutin ang buong mansyon para hanapin si Wade. Diyos ko, nasa na pa ang isang yun? Reklamo niya. Kanina pa naghahanap ang dalaga at nakakaramdam na rin siya ng pagod. Pero hindi niya pa rin nakikita si Wade. Marahas na pinunasan ni Carmen ang kanyang pawis bago nagpatuloy sa paglalakad. Narinig ng dalaga ang kakaibang ingay sa labas ng bahay. Dahil sa pagtataka, agad na lumapit si Carmen at nakita niya si Wade na naglilinis ng kotse. Napasapu pa sa noo ang dalaga dahil halos malibot niya ng mansyon, dito lang pala niya matatagpuan ang binata. Anak naman ng teteng. Singhal ni Carmen sa kanyang sarili. Ang laki-laki naman kasi ng bahay na to. Reklamo niya. Natigilan ang dalaga at napatitig kay Wade. Nagulat na lang si Carmen nang biglang basain ng binata ang kanyang katawan gamit ang hose na hawak nito. Nanlaki ang mga mata ni Carmen nang mabakas ang matipunong pangangatawan ni Wade sa kanyang damit. Ang mga mata mo, Carmen. Nagiging makasalanan ka na naman. Sermon ng dalaga sa kanyang sarili. Mariing napailing si Carmen bago marahang naglakad palabas. Ramdam ng dalaga ang kakaibang bilis ng tibok ng kanyang puso habang unti-unti siyang papalapit kay Wade. Napamaang na lang si Carmen nang biglang maghubad ng t-shirt ang binata bago muling binasa ang kanyang katawan. Hindi na mapakali ang dalaga dahil sa kanyang nakikita at sigurado siyang namumula na rin ang kanyang muka. Nandyan ka pala. Nakangising sabi ni Wade nang mapansin niya ang dalaga. Ba't di ka nagsasalita? Nag-enjoy ka pa ba sa nakikita mo? Nakangising pang aasar nito. Saglit pang natulala si Carmen habang nakatitig sa katawan ng binata. Napalunok pa ang dalaga dahil sa kanyang nakikita. Ayos ka lang ba? Ay, ang sarap mo! Aligagang bulalas ni Carmen nang biglang lumapit sa kanya si Wade. Bahagya pang napatalon ng dalaga dahil sa labis na gulat. Sorry po! Paumanhin niya at agad tinakpan ng kamay ang kanyang bibig. Hindi napigilan ng binata ang mapatawa dahil sa naging reaksyon ni Carmen. Huwag mo kasi ako masyadong titigan. Mabilis na napaiwas ng tingin ng dalaga dahil na rin sa pag-init ng kanyang muka. Labis na hiya ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sunod-sunod na huminga ng malalim ang dalaga bago muling bumaling ng tingin kay Wade. Kakain na po, sir. Saad niya. Sige. Nakangiting sagot ng binata. Maglalakad na sana paalis ang dalaga, ngunit bigla na lang siyang binasa ni Wade. Napamaang pa si Carmen bago marahang nilingon ng binata. Sir! Ba't niyo ako binasa? Hindi makapaniwalang saad niya. Siyempre, hindi naman pwedeng ako lang. Natatawang sagot ni Wade. Basang-basa na ang buong katawan ni Carmen at halos bumakat na ang suot niyang damit sa hulma ng kanyang katawan. Hindi tuloy napigilan ng binata na mapatitig dito. Bahagya pang nagulat si Wade dahil sa kaibang pakiramdam na kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ng dalaga. Sa kabilang banda, napadaan si Ryzen sa may bintana at nakita niya sina Wade at Carmen sa labas. Mabilis na nagsalubong ang kilay niya dahil sa kanyang nakita at kasunod nun ay ang mariin niyang pag-iling bago nagpatuloy sa paglalakad. Nasaan na ang kapatid mo? Biglang tanong ni Aling Maria nang makapasok si Ryzen sa kusina. Nasa labas po. Abay, kakain na ah. Nasaan na kaya si Carmen? Nasa labas din po. Hindi na itago ni Aling Maria ang kanyang pagtataka. Magkasama sila? Ang batang ito talaga, oo. Hindi makapaniwalang sambit nito. Bigla na lamang lumabas ng kusina ang matanda at iniwan si Ryzen sa kusina. Dumiretso si Aling Maria sa labas kung saan sina Wade at Carmen naroon.
Sir, kakain na! Tigilan mo na yan si Carmen! Sita ng matanda ngunit parang walang narinig si Wade. Nagpatuloy ang binata sa pagbasa kay Carmen. Wala nang ibang nagawa ang dalaga dahil kahit lumayo siya, sinusundan siya ng binata. Sinubukan pang lumapit ni Aling Maria sa dalawa. Ngunit agad din siya napatigil nang ambahan siya ni Wade na babasain. Wade, isusumbong kita sa kuya mo! Nagbabantang sabi ng matanda. Hindi mo ako matatakot, Aling Maria. Nagkakasiyahan pa kami ni Carmen. Kaya wag niyo muna kaming abalahin. Napasapo na lang sa noo ang matanda. Kahit kailan talaga, hindi niya mapasunod ang binata. Napalingon na lang si Aling Maria nang maramdaman niya na parang may naglakad sa likod niya. Itigil mo yan o persahan kita patitigilin. Seryosong tanong ni Raizen. Kaya nabitawan ni Wade ang hawak niyang hose. Napayuko naman agad si Carmen nang makita niya si Raizen. Mabilis na nabalot ng kahihiyan ng dalaga dahil na rin sa itsura niya. Ngunit hindi naman siya tinapunan ng tingin ni Raizen. Bilisan niyo na, nagugutom na ako. Sambit ni Raizen bago naglakad pabalik sa loob ng bahay. Sus, KJ, pwede ka naman kumain mag-isa. Pabulong na reklamo ni Wade. Hindi na nagsayang ng oras si Carmen at dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa kanyang kwarto. Samantalang si Wade naman, wala na ring ibang nagawa kahit pa naiinis na siya. Hoy Wade, nakikiusap ako sa'yo, wag mo nang pagtripan si Carmen. Sabi ni Aling Maria. Mukhang mabuting bata naman yon at malapit na kami sa isa't isa. Sino ba naman kasi nagsabi sa'yo na pinagtitripan ko siya? Kayo lang naman na nag-iisip ng ganyan. Sambit niya bago nagpatuloy sa paglalakad. Dumiretso si Wade sa kanyang kwarto at agad pumasok sa banyo para maligo. Hindi napigilan ng binata ang mapangiti nang maalala ang mukha ni Carmen kanina. Agad din naman yung napalitan ng biglang pumasok sa kanya ang nakakaakit na katawan ng dalaga. Dahil sa kakaibang pakiramdam, nagmadali na lang si Wade sa pagligo at agad ding lumabas ng kwarto para magpunta na sa kusina. Carmen, hindi mo dapat hinahayaan ang sarili na ginaganon ka na ibang tao. Baka mamaya masaktan ka dahil sa ginagawa ni Sir Wade sa'yo. Saad ni Aling Maria. Malayo pa lang si Wade, naririnig niya na ang pag-uusap ni na Carmen at Aling Maria sa kusina. Natigil naman silang dalawa nang dumating ang binata at agad naupo. Nasaan si kuya? Nagtatakang tanong ni Wade. Kanina pa umalis. Sagot ni Aling Maria. Akala ko ba nagugutom siya? Tapos na yun kumain. Tumango na lang si Wade bago nagsimulang kumain. Paminsan-minsan sumusulyap ang binata kay Carmen, ngunit nanatili silang tahimik hanggang sa matapos silang kumain. Nagpaalam na si Wade kaya naman naiwan ang dalaga at si Aling Maria para maglinis. Carmen, biglang tawag ng matanda sa kanya. Nagtatakang napabaling siya ng tingin kay Aling Maria. Bakit po? Katulad ng sinabi ko kanina, iwasan mo si Sir Wade. Alam ko naman na may sarili kang pag-iisip. At mapapansin mo naman ito pero mapaglaro kasi ang isang yon. Mas makabubuti kung ikaw na ang iiwas dahil baka mahulog ka pa sa mga trip niya. Ikaw lang din ang masasaktan. Ang totoo, napapansin nga rin ni Carmen na mga yan. Madalas kasi, nagpapapansin sa kanya si Wade. At kahit na ano ang gawin ng dalaga, nangungulit talaga ang binata. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko po ang dapat kong gawin sa mga ganyan. Nakangiting sagot ni Carmen. Sa isip-isip ng dalaga, iba naman ang gusto niya. Yung masungit at mukhang nakakatakot. Yung parang laging may kaaway at may sariling mundo at walang iba kundi si Raizen. Mabuti naman kung ganun. Tumangu-tangu pa si Aling Maria bago pinagpatuloy ang kanyang paglilinis. Matapos ang paghuhugas ng pinggan, umalis na rin agad si Carmen para maglinis ng ibang parte ng mansyon. Nakasanayan na ito ng dalaga sa halos araw-araw na kanyang ginagawa. Kasalukuyang
balkonahe ang nililinis ni Carmen at ilang linggo na ring nagtatrabaho sa mansyon ng dalaga. Ngunit sa tuwing naglilinis siya dito, hindi niya pa rin maiwasang mamangha sa ganda ng tanawin mula rito. Oh, nandito ka pala. Gulat na sambit ni Ryzen nang makita niya si Carmen sa balkonahe. Sa pagkakaalam ko, hindi ka binabayaran para tumunganga. Aligagang nagpatuloy ang dalaga sa paglilinis. Pasensya na po. Tanging nasabi niya. Bahagyang napangiti ang binata, ngunit agad ding bumalik sa pagiging seryoso ang kanyang muka. Hindi na mapakali si Carmen, lalo na nang maglakad si Ryzen at maupo malapit sa kanya. Nagpanggap pa ang dalaga na walang pakialam at nagpatuloy lang sa pagwawalis. Pasensya ka na sa ugali ng kapatid ko. Biglang saad ni Ryzen. Nagtaka pa si Carmen sa sinabi ng binata. Ano po? Wala po yun. Hanggat maaari ikaw na lang umiwas. Kung kaya mo naman ay pakiintindi na lang kakulitan niya. Mas lalo namang nagtaka ang babae. Ito ang unang pagkakataon na kinausap ni Ryzen si Carmen tungkol sa isang bagay. Sa mga nakalipas na araw kasi puro utos ang ginagawa ng binata sa kanya. Huwag po kayo mag-alala, sir. Naiintindihan ko naman po. Pero bakit po ba ganun siya? Hindi naman po sa minamasama ko Pero parang ang tanda na niya para sa kakulitan niya. Tanong niya. Hindi na napigilan ng dalaga ang kanyang sarili. Masyadong maraming tanong si Carmen na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot. Hindi naman siya makahanap ng magandang pagkakataon dahil baka mapagalitan siya. Mas lalong naging seryoso ang mukha ni Ryzen. Kaya naman biglang kinabahan si Carmen. Hindi kasi maganda ang paglaki niya. May mga pagkukulang ang mga magulang namin na hindi naayos pa. Ewan ko, hindi ko na rin siya nagawang bantayan dahil maaga kami nagkaroon ng responsibilidad sa pamilyang to. Hindi na iwasan ni Carmen na makaramdam ng awa. Base sa sinabi ng binata, parang labis na hirap at kalungkutan ang pinagdaanan nilang magkapatid at naramdaman niyo ng dalaga ng mga oras na yon. Pasensya na po. Nagtanong pa ako. Pasensya na po talaga. Hindi niya na napigilan ang mapatungo. Ayos lang. Wala namang masama sa naging tanong mo kaya huwag ka mag-alala. Nais pa sanang magtanong ng dalaga, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nagpatuloy na lang si Carmen sa paglilinis at pilit na binabaliwala ang presensya ni Ryzen. Nais pa sanang magtanong ng dalaga, ngunit pinigilan niya ang sarili at nagpatuloy na lang siya sa paglilinis at pilit na binaliwala ang presensya ni Ryzen. Nang matapos, agad ding nagpaalam ang dalaga para sa ibang bahagi naman ng mansyon na makapaglinis siya. Carmen, kanina ka pa naglilinis. Magpahinga ka muna. Biglang sita ni Aling Maria. Nang makasalubong niya ang dalaga, baka naman magkasakit ka niyan. Nag-aalalang sabi nito. Po, hindi ho. Nakakahiya naman po kung magpapahinga ako. Ano ka ba? Hindi mo kailangan magmadali. Dahil hindi naman kailangan malinis ang buong mansyon sa loob lamang ng isang araw. Halika, magmerienda muna tayo. Tumangulang ang dalaga bilang tugon at agad na sumunod kay Aling Maria papunta sa kusina. Mabuti na lang sinita ng matanda si Carmen dahil kanina pa siya nakakaramdam ng pagod. Nahihiya namang tumigil si Carmen dahil baka mapagalitan siya. Kumusta naman ang araw mo? Hindi ka na ba kinukulit ni Sir Wade? Biglang tanong ng matanda. Bahagya pang nagulat si Carmen sa itinanong ni Aling Maria. Ayos lang naman po. Hindi na po niya ako kinukulit. Saka ayos lang naman po sa akin. Alam mo, sa lahat ng mga bagong maid dito sa mansyon, ikaw pa lang ang nagtatagal. Natatawang saad ni Aling Maria na ikinagulat ng dalaga. Talaga po? Bakit po ba agad umaalis yung mga nauna sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni Carmen. Dahil kay Sir Wade, kakaiba kasi ang trip ng isang yon at hindi matiis ng mga naunang maid. Mabuti na nga lang at hindi na grabe ang ginagawa niya ngayon Umiiling na sabi ng matanda.
Aling Maria, may gusto po sana akong itanong. Huminga siya ng malalim at diretsong tumitig sa matanda. Nangunot naman ang noon nito. Sige, ano ba yon? Bakit po ba ganun ang ugali ni Sir Wade? Nabanggit po kasi sa akin ni Sir Ryzen na hindi maganda naging paglaki nila. Hay, mabuti naman at nagkakasundo kayo ni Sir Ryzen. Nagsimula lang naman maging ganyan na ugali ni Sir Wade nang mawala ang kanilang ina. Napabayaan na rin kasi sila ni Mr. Holores. Halos ako na nga nagpalaki sa kanilang dalawa eh. Kwento ni Aling Maria. Ano po nangyari sa mama nila? Hindi ko rin alam. Kahit naman ang magkapatid o si Mr. Holores ay walang alam. Bigla na lamang nawala na parang bula. Kakaibang lungkot ang naramdaman ng dalaga para sa magkapatid. Hindi tuloy napigilan ni Carmen ang pagpatak ng kanyang luha. Kung tutuusin, magkapareho lang sila ng pinagdadaanan. Ang pinagkaiba lang ng kay Carmen, parehong magulang niyang biglang nawala. O bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Aling Maria. Wala po. Sagot niya habang pinapahid ang kanyang luha. Naalala ko lang po yung mga magulang ko. Bakit? Ano ba ang nangyari sa mga magulang mo? Saglit na natahimik si Carmen habang sunod-sunod na huminga ng malalim. Iniwan din po nila ako eh. Malungkot niyang saad. Nagulat na lang ang dalaga nang bigla siyang yakapin ni Aling Maria. Mas lalo tuloy naiyak si Carmen at kahit na anong pigil niya sa kanya mga luha, patuloy lang ang mga ito sa pagbagsak. Sa kabilang banda, napatigil si Wade sa paglalakad at napatago sa may pader nang marinig niya ang pag-uusap ni na Carmen at Aling Maria sa kusina. May kung anong kirot sa dibdib niya habang pinakikinggan ang pag-uusap ng dalawa. Anong ginagawa mo dyan? Biglang tanong ni Ryzen nang makita niya ang kapatid na nakatago. Para kang chismoso na takot mahuli. Sumenyas pa si Wade na wag maingay at pinigilan ng kuya niya na akmang papasok sa kusina. Mamaya ka na pumasok? Bakit ba? Kahit si Ryzen ay napabulong na rin dahil sa ginagawa ng kanyang kapatid. Malakas na hagulhol ang sumagot sa tanong ni Ryzen. Naunawaan na ng binata ang nangyayari kaya naman napatago na lang din siya katulad ng ginagawa ni Wade. Carmen, sigurado ako may dahilan ng mga magulang mo kung bakit sila biglang nawala. Kapag dumating ang araw na muli kayong magkita, bigyan mo sila ng pagkakataon para magpaliwanag. Mahinahong saad ni Aling Maria. Hindi ko na rin naman po sila hinahanap. Hindi na rin naman po siguro darating yung araw na yun. Marahas niyang pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Matapang at matatag kang babae, Carmen. Huwag mo hayaan na matalo ka ng kalungkutan. Kung may pagkakataon naman na dapat ay masaya ka. Tumango naman ang dalaga. Kahit hindi niya maintindihan ang nais iparating ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas bago kumalma si Carmen. Saglit pa silang nag-usap ni Aling Maria habang nagmimerienda bago bumalik sa paglilinis ng bahay. Kaya itigil mo na kung ano man yung pinaplano mo sa kanya. Seryosong sabi ni Ryzen habang dire-diretsong nakatitig ang kanyang mga mata sa kapatid. Di lahat ng tao ay masaya, katulad na nakikita mo. Karamihan sa mga yung nagpapanggap lang. Kumunot ang noo ni Wade. Wala naman nga kasi akong pinaplano sa kanya. Paparehas kayo ng sinasabi ni Aling Maria. Parang sama-sama ng tingin niyo sa akin. Dahil kilala ka namin. At ilang taon mo nang ginagawa yan. Baka nakakalimutan mo kung ilang maid na ang umalis sa pinaggagawa mo. Nagbago na ako, kuya. Giit ni Wade. Kailan pa? Natatawang sambit ni Ryzen bago naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Hindi na nakasagot si Wade at napagdesisyonan na lang pumunta sa labas. Di na ba ako pwedeng magbago? Grabe naman sila sa akin. Bulong niya habang naglalakad. Naging abala si Carmen sa paglilinis at hindi niya napansin ang oras. Natuon ang atensyon ng dalaga sa kanyang ginagawa para na rin mawala sa isip niya ang naging usapan nila ni Aling Maria kanina. Naglilinis ka pa rin? Alam mo ba kung anong oras na? Biglang tanong ni Wade.
Nagulat pa ang dalaga sa biglaang pagsulpot ng binata. Tinatapos ko lang po ito, sir. Bilisan mo na dyan at magpahinga ka na. Ang buong akala ni Carmen, may kung ano pang gagawin ng binata. Nagtaka na lamang siya nang maglakad na papasok ng bahay si Wade. Nagkibit-balikat na lang si Carmen bago nagmadali sa kanyang ginagawa. Nang matapos, agad na ring pumasok sa loob ang dalaga. Dumiretso muna siya sa kanyang kwarto para saglit na magpahinga at makaligo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Napansin ni Carmen na unti-unti na siyang napapanatag sa tuwing nag-uusap sila ni Raizen. Hindi na katulad noon na halos lamunin na ng lupa ang dalaga sa labis na kaba. Malaki rin na naging pagbabago kay Wade at napansin yun ng lahat sa bahay. Carmen! Malayo pa lamang si Aling Maria. Malawak na agad ang ngiti nito. Bakit ho? May ipag-uutos po ba kayo? Naku, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Nakangiting sagot ng matanda. Po? Para ho saan? Mas lalong nagtaka si Carmen sa matanda. Simula kasi nang dumating ka rito, malaki na ang pinagbago niyang magkapatid. Ibang-iba na sila ngayon kumpara noon. Si Manang naman, ano pong kinalaman ko dun? Baka naman ho nagkataon lang. Naku, imposible. Giit ng matanda. Basta, maraming salamat sa'yo. Kahit naman ang dalaga, napansin din yon. Pero pilit niyang binabaliwala. Maging kay Carmen naman, nagkaroon din ng malaking pagbabago. Alam ng dalaga na may gusto siya kay Raizen. Ngunit habang tumatagal, ramdam niya na nag-iiba na ito. Siguro ay dahil mas nakikita ni Carmen na nakatatanda niyang kapatid si Raizen. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pagkagusto niya rito. Oo nga pala, uuwi si Mr. Holores sa mga susunod na araw. Kailangan natin maghanda. Biglang sabi ni Aling Maria. Babalaan na kita ngayon pa lang. Medyo masungit ang matandang yon at malayo ang loob sa kanya ng mga anak niya. Baka magulat ka kapag bigla na lang sila nag-away. Sa tagal nang nagtatrabaho ni Carmen sa mansyon na ito ang unang araw na uuwi si Mr. Holores dito. Kahit pa pinagtataka yun ng dalaga, mas pinili niya na lang na wag na mag-usisa bilang respeto na rin. Talaga po? Mukhang matutuwa magkapatid yan. Malabo yan. Malayo nga ang loob ng magkapatid sa kanilang ama. Lalo pa. At lagi rin namang wala si Mr. Holores. Ganun po ba? O siya, sige na. Ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo at magluluto na ako. Tumango na lang si Carmen bilang tugon. Sa hindi malamang dahilan ng dalaga, naisipan niya na lang na maglinis dito sa halamanan ng mansyon. Sa tuwing nasa balkonahe kasi si Carmen, ito ang una niyang nakikita. Kaya naman naisipan ng dalaga na linisin ito para mataniman niya ng halaman. What are you doing? Biglang tanong ni Wade. Naglilinis? Para saan? Ikaw lang nakaisip na linisin to. Magtatanim kasi ako ng mga halaman. Bawal ba? Ikaw bahala. Nagkibit-balikat pa si Wade. Pwede ba akong tumulong? Ha? Hindi na. Kaya ko na to. Mabilis na sagot ni Carmen. Wala akong pakialam kung kaya mo. Gusto ko lang may mapagkaabalahan. Napailing na lang ang dalaga. Bahala ka. Pinabayaan na lang ni Carmen si Wade. Wala rin namang mawawala sa dalaga kung tutulungan siya ng binata. Bukod pa ron, mas mapapabilis ang kanyang gawain. Paminsan-minsan, sumusulyap si Carmen kay Wade. Kakaiba ang ngiti ng binata at mukhang nag-e-enjoy sa kanyang ginagawa. Hindi tuloy mapigilan ng dalaga na mapangiti na rin dahil kahit papaano nagiging masaya si Wade sa kabila ng mga iniisip nito. May mali ba sa ginawa ko? Biglang tanong ng binata nang mapansin niya ang pagtitig ni Carmen. Wala naman, ipagpatuloy mo lang. Aligagang sagot ng dalaga. Sir Wade! Nagulat na lang siya nang bigla siyang hagisan ng binata ng lupa. Napahagalpak naman ang tawa si Wade dahil sa naging reaksyon ni Carmen. Ipagpatuloy ko lang ba? Pang-aasar ng binata. Sinasabi ko sa iyo, sir, madudumihan yung damit ko.
Reklamo pa ng dalaga ngunit mas lalong tumawa si Wade. Nagpatuloy ang binata sa paghahagis ng lupa kay Carmen. Dahil sa inis, gumanti na rin siya at hinagisan din si Wade na dali-daling napatayo. Nang tumakbo ang binata, hindi nagdalawang isip si Carmen na habulin siya at pagbabatuhin ng lupa. Hindi napigilan ng dalawa ang kanilang pagtawa habang nagbabatuhan ng lupa na parang mga bata. Hay, unti-unti nang bumabalik ang pagiging masayahing bata niyang si Wade. Sambit ni Aling Maria habang pinapanood sina Carmen at Wade sa labas. Katabi ng matanda si Raizen na kanina pa rin nakamasid sa dalawa. Hindi na itago ng binata ang kanyang mga ngiti habang pinanonood ang ginagawa ni na Wade. Ayaw mo ba sumali sa kanila? Mukha namang masaya ang kanilang ginagawa. Natatawang sabi ni Aling Maria. Hindi na ho ako bata para sa ganyan. Mukha namang masaya sila, kaya hayaan muna natin silang dalawa. Muling binalik ng binata ang kanyang tingin sa kapatid. Masaya si Raizen para kay Wade. Aminado ang binata, nakakaiba ang dating ni Carmen. At nagpapasalamat siya sa dalaga dahil sa kakaibang naidulot niya sa mansyon. Uuwi ang inyong ama, handa ka na ba? Biglang tanong ni Aling Maria. Huwag niyo na akong tawagin sa kwarto, babayaan niyo na lang siya. Hindi mo man lang ba siya haharapin? Nagtatakang sambit ng matanda. Ngayon na lang siya uuwi. Mas maganda siguro kung sasalubungin niyo man lang siya. Mungkahin ng matanda. Hindi na. Wala naman ako mapapala sa kanya. Giit ni Raizen. Hindi na nakapagsalita si Aling Maria. Nang magsimulang maglakad palayo si Raizen, napagdesisyon na ng binata na dumiretso sa kanyang kama at mahiga. Ilang oras pang nanatili na naglalaro sina Wade at Carmen. Nang makaramdam ng pagod, saka pa lamang sila tumigil at nagpahinga. Halos mabalot ng putik ang mga damit at katawan nila, pero wala na silang pakialam doon. Carmen, Sir Wade, malapit na tayong kumain, itigil niyo na yan para makapagpahinga na kayo at makaligo. Sige po, susunod na kami. Sagot ng binata. Napaupo na lang sa lupa si Carmen dahil sa pagod. Lumapit naman sa kanila si Aling Maria na may bitbit na inumin. Parehas na hinihingal sina Carmen at Wade habang nakasalampak sila sa lupa. Ang dudungis niyong tignan? Ano bang pumasok sa isip niyo na yan pa ang napaglaruan niyo? Gusto niyo rin ba, Aling Maria? Natatawang tanong ni Wade. Subukan mo lang na bata ka. Nagbabantang sagot ng matanda. Natawa naman si Carmen. Parang ngayon pa lang nakita ng dalaga ang ganitong side ni Wade. At masaya siya na kahit papaano ay nagawang mag-enjoy ng binata. O siya, maligo na kayong dalawa. Dali-dali namang tumayo si Wade at agad na pumasok sa bahay. Si Carmen naman ay inimis pang nagkalat na gamit. Carmen, salamat. Biglang saad ni Aling Maria. Wala ho yun. Nag-enjoy din naman ho ako at kailangan ko rin yun para makabawas sa mga isipin. Ngumiti pa ang matanda at tumango naman si Carmen. Bago sila naglakad papasok sa bahay, dumiretso na ang dalaga sa kanyang kwarto para makaligo. Nang matapos, agad ding lumabas si Carmen at dumiretso sa kusina. Naabutan na ng dalaga na naroon na magkapatid pati na rin si Aling Maria. Dali-dali nang umupo si Carmen at nagsimula na silang kumain. Carmen, pwede ba ikaw ang sumama sa akin mamaya? Biglang sambit ni Raizen. Sabay pang napatingin ng binata na si Wade at Carmen kay Raizen. Saan kayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Wade. Wala ka nang pakialam dun. Sama ako! Parang batang nagmamakaawa na sambit ni Wade. Hindi pwede. Napasimangot na lang si Wade. Alam kasi ng binata na kahit anong pilit ang gawin niya, hindi pa rin papayag ang kuya niya. Saan po tayo pupunta, sir? Tanong naman ni Carmen. Mamimili lang ng groceries. Hindi makakasama si Aling Maria dahil may gagawin pa siya. Ganun po ba, sir? Sige po. Tignan mo, mamimili lang pala kayo, ayaw mo pa akong isama.
Reklamo ni Wade. Kumain ka na lang. Seryoso utos ni Raizen at wala nang ibang nagawa ang kapatid niya kundi ang sumunod. Matapos kumain, agad ding umalis si Raizen at Carmen. Nanatiling tahimik ang dalawa sa kanilang biyahe hanggang sa makarating sila ng mall. May alam ka ba sa mga gulay at prutas? Tanong ng binata habang naglalakad sila. Meron naman po, sir. Mabilis na sagot ni Carmen. Mabuti naman kung ganun. Wala kasi ako alam sa ganyan kaya ikaw nang bahala. Napatango naman ang dalaga. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makarating sila sa bilihan ng mga gulay. Halos 1 oras din ang tinagal ng kanilang pamimili at hindi napigilan ni Carmen ang magulat dahil sa dami ng kinuha ni Raizen. Bago umuwi, napagdesisyonan pa nilang kumain muna sa restaurant at ito ang unang pagkakataon na makakapasok si Carmen sa isang mamahaling restaurant kaya naman hindi niya naitago ang kanyang kaba. May problema ba? Tanong ni Raizen. Sir, wala po kasi akong alam sa ganito eh. Ngayon lang po kasi ako nakapunta sa ganitong lugar. Nahihiyang sagot ng dalaga. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa'yo. Ilang minuto pang nakalipas bago dumating ang naging order nila. Hindi na iwasan ni Carmen ang mamangha dahil sa amoy pa lang. Mukhang masarap na ang pagkain niya. Carmen, gusto ko magpasalamat sa'yo. Biglang sabi ni Raizen. Gulat na napatingin ang dalaga sa binata. Para saan po, sir? Nagtatakang tanong niya. Kung di mo napapansin, malaki ang pinagbago ng mansyon simula nang dumating ka. Lalong-lalo na kay Wade. Kaya maraming salamat. Wala po yun, sir. Nahihiyang sambit ni Carmen. Kung may gusto ka sa kapatid ko, ayos na sa akin. Nasamid pa ang dalaga sa kanyang narinig. Sir, ano pa ba sinasabi niyo? Hindi makapaniwala niyang sambit. Wala naman. Kung sakali lang na magkagusto ko sa kapatid ko. Nabalot ng hiya si Carmen. Alam kasi ng dalaga sa kanyang sarili na may nararamdaman pa rin siya kay Raizen. Sa mga oras na to napatunayan ni Carmen na wala siyang pag-asa sa binata. Hindi na nagawa magsalita ng dalaga. Hindi na rin naman nagtanong at tangulit si Raizen sa kanya. Kaya nagpatuloy na sila sa pagkain. Thank you po sa pagkain, sir. Biglang sabi ni Carmen habang naglalakad sila papuntang parking lot. Walang anuman. Nakangiting sagot ni Raizen. Uwi na tayo. Sambit niya at tumango naman ang dalaga bilang tugon. Naging mabilis ang biyahe nila pa uwi. Naging abala naman ang dalaga sa pag-aayos sa mga pinamili nila, samantalang si Raizen ay dumiretso sa kanyang kwarto. Mabilis na lumipas ang mga araw, mas lalong naging abala sa mansyon lalo pa at parating na si Mr. Holores. Hindi may tago ni Carmen ang kaba niya, dahil ito ang unang beses na magkikita sila ng amo niya. Akala ko ba, sa isang linggo mo patatapusin yan? Biglang tanong ni Wade. Agad namang napatingala ang dalaga at hindi niya inaasahan na makikita niya ang binata. Wala naman kasi ako magawa, sir. Nagulat na lang si Carmen nang biglang tumabi sa kanya si Wade at tinulungan siya sa pagtatanim ng mga halaman. Sir, madudumihan pa kayo niyan eh. Dadating na mamaya-maya yung daddy niyo. Hayaan mo siya. Sagot lang ni Wade. Wala naman ako pakialam sa kanya. Ramdam ni Carmen ang kakaibang lungkot ng binata. Ngunit hindi na siya nag-usisa. Hinayaan na lang ng dalaga na tumulong sa kanya si Wade. Sa kabilang banda, mabilis na nataranta si Aling Maria nang biglang bumukas ang pinto ng mansyon at kasunod nun ay ang pagpasok ng isang matandang lalaki. Sir, dumating na po pala kayo. Sambit ni Aling Maria na agad lumapit sa lalaki para kunin ang mga gamit nito. Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Nasaan ang mga anak ko? Mabilis na sagot ni Mr. Holores. Si Sir Raizen ho nasa kwarto niya, si Sir Wade po nasa labas. Sagot ni Aling Maria. Marahang naglakad ang matanda, palapit sa bintana. Napakunot na lang noon ni Mr. Holores nang makita niya ang ginagawa ni Wade sa labas. Sino babaeng yon? Biglang tanong ng matandang lalaki. Siya po yung bagong maid. Maid? Ba't masyado siyang malapit sa anak ko?
Ba't sila close? Sino nagbigay ng karapatan sa babaeng yun na umasta ng ganon? Hindi ba dapat nagtatrabaho siya? Hindi nagdalawang isip ang matanda na pumunta sa labas. Walang ibang nagawa si Aling Maria kundi sumunod. Gustuhin man niyang pigilan si Mr. Dolores ay hindi niya magawa. Wade! Sigaw na matandang lalaki habang naglalakad palapit sa anak niya. Anong ginagawa mo dyan? Puro lupa ang kamay mo. Aligagang napatayo si Carmen at bahagyang yumuko. Kinakabahan siya. Magandang araw po. Nanlilisik ang mga mata na tumitig ang matanda sa dalaga. Ikaw na babae ka. Dapat trabaho ang inaatupag mo, hindi paglapit sa anak ko. Galit na sigaw ni Mr. Dolores. Dad, ano bang sinasabi mo? Inis na sambit naman ni Wade. Ano sa tingin yung ginagawa niyong dalawa dito? Hindi ka nababagay sa gawaing ito, Wade. At mas lalo hindi ka nababagay na lumapit sa babaeng yan. Dagdag na sigaw na matanda. Labis na takot ang nararamdaman ni Carmen ng mga oras na yon. Halos manginig na ang katawan niya sa kanyang kinatatayuan at maging ang mga luha niya ay nagbabadya na ring bumagsak. Dad, stop! Hindi na rin napigilan ni Wade ang kanyang galit. Kung bumalik ka dito para lang magsabi ng kung ano-ano, mabuti pang umalis ka na lang ulit. Wala kang alam sa mga nangyayari dito sa bahay at mas lalo kang walang alam kay Carmen. Wala kang karapatan na pagsabihan siya ng ganyan. Kahit kailan talaga bastos ka. Singhal ni Mr. Dolores. Akmang susuntukin na matandang lalaki ang anak, mabuti na lamang at napigilan agad ni Aling Maria, si Mr. Dolores. Sir, maghunos dili po kayo. Hindi niyo naman po kailangan manakit. Pag-awat ni Aling Maria, pumasok na po muna kayo sa loob at magpahinga. Pinag-iinit mo pa rin ang ulo kong bata ka? Singhal pa ni Mr. Dolores habang nakaturo sa kanyang anak. Napabaling naman ang tingin na matanda kay Carmen. At ikaw babae, kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Hinila na ni Aling Maria ang matandang lalaki papasok sa loob ng bahay. Agad namang lumapit si Wade sa dalaga na hanggang ngayon nakatungo pa rin. Carmen, pasensya ka na. Paghingi niya ng paumanhin. Matagal bago sumagot ang babae. Namalaya na lang ng dalaga na tumutulo na pala ang luha niya. Dahilan para mapatunghay siya. Hindi, ayos lang. Napatitig si Wade sa mukha ni Carmen. Kahit umiiyak ang dalaga, hindi pa rin nawawala ang ganda nito. Bagay na napansin ng binata, dahilan para agad siyang mapaiwas ng tingin. Pasensya na talaga. Okay lang, sir. Iimising ko muna to. Pasok na po kayo sa loob. Kahit nagdadalawang isip, walang ibang nagawa ang binata. Muling nakaramdam ng galit si Wade habang naglalakad papasok. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Ang tagal-tagal niyo nang wala sa bahay na to, tapos bigla ka na lang uuwi? Na parang alam mo lahat na nangyayari dito? Ni hindi mo pa nga nakikilala si Carmen. Tapos gano'n na agad ang sasabihin mo? Singhal niya pa. Halos magwala na si Wade sa sobrang galit. Mabuti na lamang at mabilis na umalalay si Aling Maria para mapigilan ng binata. Ano ba akala mo sa tanga? Alam ko ang mga balak ng babaeng ganyan. Babaeng katulad niya. Pinoprotektahan ko lang kayo. Sambit ni Mr. Dolores. Malakas ang naging pagtawa ni Wade. Pinoprotektahan? Ano naman na nakain mo at ngayon mo pa naisipang gawin yan? Ayusin mo ang pananalita mo. Tatay mo pa rin ako. Galit na sambit ni Mr. Dolores. Never ka naman nagpakatatay sa amin. Kaya wag mong gagamiting dahilan sa amin yan. Sagot ni Wade. Ano nangyayari dito? Seryosong tanong ni Ryzen habang naglalakad pababa ng hagdan. Kararating mo pa lang? May gulo ka na agad na ginawa? Pagsabihan mo tong kapatid mo kung bakit ba naman kasi pinababayaan mo yung lumapit-lapit doon sa bagong maid? May masama ba doon? Ikaw nga kahit may asawa ka na lumalapit ka pa sa iba? Mga bastos pa rin talaga kayo. Sigaw ni Mr. Dolores. Sana hindi na ka umuwi dito. Sino ba kasing nagsabi na umuwi ka dito? Inis na tanong ni Wade. Ang mabuti pa, hayaan niyo muna magpahinga ang inyong ama. Wait, pumunta ka na muna sa kwarto mo. Nasaan si Carmen?
Biglang tanong ni Ryzen. Palayasin niyo na ang babaeng yun sa bahay na to. Biglang sabi ni Mr. Holores. Ikaw na lang ang lumayas kung gusto mo. Sagot ni Ryzen sa ama. Susugurin pa sana ng matandang lalaki ang anak niya, ngunit agad siyang pinigilan ni Aling Maria at hinila paakyat sa kwarto. Naiwan na magkapatid na nakatitig sa kawalan. Sinubukan pa ni Wade na ikalma ang kanyang sarili, ngunit nabigo lang siya. Kaya naman, napagdesisyonan niyang pumunta muna sa kanyang kwarto. Napailing na lang si Ryzen. Isang dahilan kung bakit gusto nilang magkapatid na wala ang kanilang ama sa bahay ay dahil ganito lagi ang nangyayari. Carmen, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Ryzen nang mapansin ang pagpasok ng dalaga. Hindi nakaligtas sa paningin ng binata ang namumugtong mga mata ni Carmen. Mas lalo tuloy nag-alala si Ryzen dahil sigurado siyang may ginawa na naman ng daddy niya. Ayos lang po, sir. Sa kwarto po muna ako. Matamlay na sagot ng babae. Hindi na nakapagsalita ang binata dahil nagmamadali nang umalis si Carmen. Naikuyom na lang niya ang kamao habang mariing umiiling. Mabilis na lumipas ang oras, nanatili sa loob ng kwarto si Carmen at kahit anong tawag sa kanya ni Aling Maria, hindi siya sumasagot. Ano ba kasing meron sa babaeng yun at bakit nag-aalala pa kayo? Inis na tanong ni Mr. Holores. Sabay na patigil sa pagkain ng magkapatid at galit na bumaling sa kanilang ama. Kung wala ka magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Singhal ni Wade. Bilisan mo kumain at umalis ka na. Seryosong sabi ni Ryzen. Kunot noong napatitig si Mr. Holores sa kanyang anak. Ano naman ang ibig mo sabihin? Hindi mo na to bahay. Kaya wala ka ng karapatan dito. Ako na ang masusunod dito kaya umalis ka na. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Tatay mo ko. Saad ni Mr. Holores at bahagyang tumawa pa. Hindi ka naging tatay sa amin. Umalis ka na lang para walang gulo. Bumalik ka na sa bago mong pamilya. Dahil hindi ka namin kailangan dito. Natulala na lang ang matandang lalaki sa sinabi ng kanyang anak. Napakuyom na lang ang kanyang kamao. Hindi na niya tinapos ang pagkain at agad pumunta sa kwarto para kunin ang kanyang mga gamit. Pagsisisihan niyo rin to. Saad ni Mr. Holores. Sa nakikita ko ngayon ikaw magsisisi. Nakangiting sagot ni Ryzen. Pabagsak na sinarado ng lalaki ang pinto na makalabas siya. Nakahinga naman ng maluwag ang magkapatid. Simula nang mamatay ang kanilang ina, nagkaroon na ng bagong pamilya ang kanilang ama. Sa katunayan, kaya namatay ang kanilang ina ay dahil sa sama ng loob, dahil sa pambababae ni Mr. Holores. Kaya, malaki ang galit ng magkapatid sa kanilang ama. Ayos lang ba kayong dalawa? Nag-aalalang tanong ni Aling Maria. Opo, ayos lang, Aling Maria. Si Carmen ho, hindi niyo pa rin nakakausap? Tanong ni Wade. Umiling si Aling Maria. Hindi pa, hayaan muna natin siya. Masasakit ang mga salitang sinabi ni Mr. Holores tungkol sa kanya. Kailangan niya ng oras para kumalma. Napabuntong hininga na lang si Wade. Gustuhin man niya na makausap ang dalaga, pinigilan na muna niya ang kanyang sarili. Matapos kumain, dumiretso na siya sa kwarto. Ganon din ang kanyang kapatid. Masyadong marami ang nangyari para sa isang araw. Kaya kakaibang pagod ang kanilang naramdaman. Carmen, ayos ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Ryzen. Isang linggo ang nakakalipas at ngayon lang naabutan ng binata na nasa labas ng kwarto niya ang dalaga. Hanggat maaari, hinayaan muna nila si Carmen dahil sa nangyari. Opo. Tipid na sagot ng dalaga. Pasensya ka na sa mga sinabi ni Daddy. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya at ginawa niya yon. Dati naman, diretso na siya sa kwarto niya at walang pakialam sa amin. Napabuntong hininga si Carmen bago tumitig sa binata. Nabigla lang ako, sir. Pero okay naman ho ako. Nag-aalala sa'yo si Wade. Biglang sabi ni Ryzen, dahilan para mapatigil ang dalaga sa kanyang ginagawa. Napangiti naman si Ryzen dahil sa nakita niyang reaksyon nito. Alam mo bang, nung bago ka pa lang dito, ilang beses namin pinagsabihan si Wade na huwag kang pagtripan?
Natatawang saad ni Ryzen. Kunot noong napatingin si Carmen kay Ryzen. Bakit po? Malakas kasing mang trip yan si Wade lalo na sa mga bagong maid. Nabanggit naman siguro sa'yo ni Aling Maria kung bakit mabilis umaalis sa mga nakukuha naming maid nun. Kaya nung dumating ka, labis ang pagsisermo namin sa kanya. Hindi ko alam kung nakikinig ba siya sa amin. Pero napansin ko na wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Hindi ko naman po napansin o naramdaman na pinagtitripan niya ako. Saad ni Carmen. Kung ganon, natural na biruan ang ginagawa niyo. Lalo na kapag naglalaro kayo sa labas. Alam mo ba, ngayon ko na lang siya nakita ulit na ganon. Napangiti naman ang dalaga sa kanyang narinig. Sa mga nakalipas na araw, napaisip din si Carmen habang nagkukulong siya sa loob ng kwarto. Iba kasi ang naging epekto ng pagtatanggol sa kanya ni Wade laban sa sarili nitong ama. Naging malaking palaisipan para kay Carmen kung ano nga ba ang nararamdaman niya. Hindi na ako magtataka kung umamin siya sa'yo na gusto ka niya. Biglang sambit ni Ryzen. Sir, ano ba naman yung sinasabi niyo? Malabo ho yan. Ramdam ni Carmen ang pag-iinit ng kanyang muka at ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa mga oras na ito, sigurado na talaga siya na may gusto siya kay Wade. Pero hindi niya magawang umamin. Ang buong akala niya kasi, kay Ryzen siya may gusto. Pero hindi naman pala. Paghanga lang ang nararamdaman niyang yon. Wala namang masama doon. Hindi na rin ako magugulat kung sasabihin mo may gusto ka rin sa kanya eh. Pang-aasar ni Ryzen. Ewan ko sa'yo, sir. Saglit pa silang nag-usap bago nagpaalam si Ryzen na umalis. Nagpatuloy naman sa ginagawang dalaga at nang matapos agad ding lumabas ng bahay. Ngayon na lang ulit siya nakalabas ng bahay dahil ilang araw nga siya nagkulong sa kwarto. Napagdesisyon na ni Carmen na puntahan ang mga tinanim niya. Nagulat na lang ang dalaga nang makita niya si Wade na abalang-abala sa paglilinis sa paligid ng mga tinaniman nila ng halaman. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Carmen. Halos may estatwa si Wade sa kanyang kinatatayuan bago gulat na nilingon ng dalaga. Carmen? Ikaw nga! Mabuti naman at lumabas ka rin ng kwarto mo. Masayang sambit pa ng lalaki. Hindi napigilan ng dalaga ang matawa dahil parang batang nagmamadaling lumapit sa kanya si Wade. Nagulat pa si Carmen nang biglang yumakap sa kanya ang binata. Inayos ko yung mga tanim natin. Akala ko kasi mamamatay sila kasi nalanta nung isang araw. Salamat. Tanging nasabi ni Carmen. Walang ibang ginawa si Wade at Carmen kundi linisin at ayusin ang kanilang halamanan. Hindi nawala ang mga ngiti sa kanilang dalawa at halatang masayang-masaya sila sa kanilang ginagawa. Nang makaramdam ng pagod, saka pa lamang nagpahinga sina Carmen at Wade. Carmen, may sasabihin sana ako. Napansin na agad ng dalaga na seryoso si Wade, kaya mabilis siyang nakaramdam ng kaba. Ano ba yun? Ilang beses huminga ng malalim ang binata, bago diretsyong tumitig kay Carmen. Naramdaman na lang ni Carmen na hinawakan ni Wade ang kanyang kamay. Carmen, ano kasi, gusto kita. Po? Sir, ano yung sinasabi mo? Joke ba yan? Seryoso nga ako, Carmen. Gusto talaga kita. Pero bakit? Bakit ako? Di mo ba nakikita? Maid yun lang ako. Kunot noong sambit ni Carmen. Wala akong pakialam kahit na ano ka pa. Gusto kita. At wala ka na magagawa kundi gustuhin din ako. Ang demanding mo naman, sir. Natatawang reklamo ng dalaga. Sa pilitan na yan ah. Ganun talaga. Baka mamaya makuha ka pa ni kuya. Imposible. Hindi ako type ng kuya mo. At hindi rin siya ang gusto ko. Sino naman ang gusto mo? Bigla na lang umisi si Wade habang nakatitig sa dalaga. Saglit na natahimik si Carmen habang nakatitig sa mga halaman na kanilang itinanim. Muling pumasok sa isipan niya ang mga sinabi ni Ryzen sa kanya kanina at tama nga ang mga sinabi nito.
Ikaw? Ano ulit? Hindi ko narinig. Ang sabi ko, ikaw ang gusto ko. Naging malawak ang ngisi ng binata. Hindi napigilan ni Wade ang kanyang sarili at agad niyakap ng mahigpit si Carmen. Napangiti na lang ang dalaga. Alam ko naman yun. Ha? Paano mo naman nalaman yun? Ramdam ko lang. Hoy, tama na yung paglalandian nyo ah. Kakain na. Biglang sigaw ni Ryzen mula sa loob ng bahay na nakasilip sa bintana. Natawa na lang si Carmen at Wade bago sabay na naglakad papasok ng bahay. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanilang labi. Tignan mo nga naman, oo. Hindi makapaniwalang sambit ni Aling Maria. Ang buong akala ko ay hindi magbabago ang pagiging pilyo mo. Saad ni Aling Maria kay Wade. Aling Maria naman! Natawa naman ng matanda at agad bumaling kay Carmen. Ikaw lang pala ang magpapatino sa lalaking yan. Nako, hindi naman po siguro, nagkataon lang. Nahihiyang sagot ni Carmen. Nang mapatingin si Carmen kay Ryzen, ay nakangiti ito. Walang ibang nagawa ang dalaga, kundi ang umiti na lang din pabalik. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan sina Wade at Aling Maria habang kumakain. Paminsan-minsan sumasali sa usapan si Ryzen, samantalang tahimik lang naman sa isang tabi si Carmen. Hindi pa rin makapaniwala ang dalaga sa mga nangyayari. Trabaho lang naman ang pinunta ni Carmen dito. Pero ngayon meron ng isang lalaki nagmamahal sa kanya. At meron na rin siyang minamahal. Carmen, ako nang bahala dyan. Sabi ni Aling Maria na akmang maghuhugas na ng pinggan ng dalaga. Po, hindi na ho. Trabaho ko ho ito eh. Sa tingin mo ba'y hahayaan ka pa ni Sir Wade magtrabaho rito? Ay naku, bahala siya. Gagawin ko pa rin po kung ano nakasanayan kong gawin dito. Wala nang nagawa si Aling Maria nang magsimulang maghugas ng pinggan si Carmen. Napangiti na lang ang matanda dahil nasisiguro niyang mabait na bata ang babaeng napiling mahalin ni Wade. Nang matapos, nagpaalam na si Carmen at pupunta na sa kanyang kwarto. Ngunit nagulat na lang siya na may humila sa kanya. Wade, anong ginagawa mo dito? Gusto lang kita yakapin. Sagot ng binata. Hindi na nakapalagpa ang dalaga nang bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Wade. Halos magkarambola ang dibdib ni Carmen dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Wade, baka makita nila tayo. Wala naman tayong ginagawang masama. Niyayakap lang naman kita. Natatawang sagot ng binata. Ilang minuto pa silang nanatiling magkayakap. Nang bumitaw si Wade, diretso siyang tumitig kay Carmen. Thank you sa lahat ah. I love you. Wala kang dapat ipagpasalamat. Hinawakan ng dalaga ang kamay ni Wade at pinakatitigan ng mabuti ang mukha ng lalaki. I love you too. Sa unang pagkakataon, hinalikan ni Wade si Carmen. Isang matamis na halik na hindi nila makakalimutan. Hindi maipaliwanag ng dalaga ang kanyang nararamdaman. Walang paglagyan ng kanyang kasiyahan. Dahil sa mga oras na ito, may isang lalaki nagmamahal at tumanggap kay Carmen. Sa kabila ng estado sa buhay, binaliwala yun ni Wade dahil tunay na pagmamahal ang kanyang nararamdaman para sa babae. Mahal na mahal niya si Carmen. Dahil ito ang tuluyang nagpabago sa kanya. At mas lalong naging masaya ang buhay ni Wade nang sa mga nakalipas na taon ay kinasal sila ng babae at nagkaroon din ng anak na nagmana kay Wade ng pagiging mapang-asar. Isang gwapong lalaki na pinangalanan nilang William. Doon, napatunayan ni Carmen na hindi nababase sa estado ng buhay ang pagmamahal. May mga taong nakatakda para sa bawat isa. Mayaman man o mahirap. The End.